Magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-sunset moments. Andito tayo nagbabalik at buti na lang maganda-ganda ang load natin dito sa ating ginagamit na camera. Medyo po umiinit rin dito. Kaya nakasampay yung mga bed sheets at saka yung mga foam na ginagamit natin. Buti na lang. Pero yun na nga, kahapon umaambon nung isang araw, magdamag na ulan. Ngayon naman, may araw. Sumusikat ang araw. May araw naman talaga. Pero sumikat yung araw ngayon, kaya medyo maliwanag. Atin pong bigyan ng pansin ngayon ang mainit at mainit na hindi lang panahon, kundi yung mga nangyayaring eleksyon. Hindi lamang naman po sa mga bansa-bansa at mga iba-ibang organizations ba itong mga eleksyon. Ang isang pinagkakaabalahan talaga kahapon, 30,000 na nanonood doon sa Vatican City. At inaabangan nila kung meron na bang bagong Santo Papa na kung saan nakakulong man ang mga, nakakulong ba ang tamang word doon? Naka-exclusive sila, ang mga cardinals, mga butante, na siyang pipili kung sino ang magiging susunod na Santo Papa. Doon yun sa mga College of Cardinals na may namumuno naman, Dean of the College of Cardinals. Parang parang eskwelahan, parang university. Pero totoo rin naman po ito. Na merong namamahala sa eleksyon at meron ding mga staff doon. Ang isang araw din doon ay si Cardinal Luis Antonio Tagle, ang ating mahal na Pilipinong kardinal. Now, ang isang bagay kung saan malalaman natin na meron ng napiling bagong Santo Papa ay yung usok doon sa, anong tawag doon? Chimney. Anong ba sa Tagalog ang chimney? Palausukan? Pero dito makikita kung meron na bang puting usok na lumabas doon sa chimney. Nang ibig sabihin naman kapag lumabas na itong puting usok, ay meron ng napiling bagong Santo Papa. Kahapon po, exclusive na nananalangin yung mga cardinals, walang kampanyahan doon, pwede silang usap doon sa mga kasama nilang kardinal kung ano ba yung mga magandang nangyayari sa lugar nila, pwede ba sa mga moral, ethical aspects, at ano ang pananaw ng ibang kardinal doon sa ibang bansa, katoliko ba or politika ba or ano, para mabigyan din sila ng mga background sa kanilang mga iba-ibang bansa. Kasi ang layunin din naman ng kardinal ay hindi lamang yung spiritual, kundi kung paano tutugunan ng namumuno ng simbahan ang mga pangyayari sa buong bansa o buong sanlibutan. Tulad na lamang, very expressive ang dating the late Pope Francis na pinagpayuhan niya yung mga liderato doon sa mga bansang nag-aaway-away, naggigirahan doon sa bandang Ukraine, Russia, Israel, sa Gaza, at kung ano-ano pa mga bagay-bagay na yan. Ang ibig sabihin doon, spiritually, tinitingnan ng Santo Papa
ang mga external din na mga bagay-bagay sa buong mundo. Kaya ano rin, hindi naman marites kundi nakipaghuntahan din ang mga cardinals din doon. Aside sa pagdadasal nila, pagme-meditate nila, kung sino talaga ang dapat piliin. Kung di mo nga ba kilala yung mga dapat iboto, paano rin yung pagbuboto? No? Kung ang usok naman ay itim, no? Itim, alam natin kung ano ay itim, ano yung puti. Kung itim naman ang usok, no? Ibig sabihin, wala pang napiling susunod na Santo Papa. No? Kaya nag-aabang-abang ang mga naniniwala sa Diyos, lalong-lalo na sa simbahang Katoliko. Marami sa Pilipinas, no? Sa Asia marami rin. Sa Africa, maganda rin ang nagiging tagumpay at ang pagbulusok pagdami ng mga Katoliko doon sa kanilang lugar. Dati-rati naman, itong Italy naman, marami na rin sa kanila ang naging Santo Papa mula pa noon-noon. Kaya karamihan din sa mga cardinals na bumoboto ngayon ay mga taga-Italy, mga European cardinals. Pero wala pa yung nanggaling sa Asia. I think wala pa rin ata galing sa USA. Pero maganda rin ang naging pangyayari doon sa Africa. Pero sa tingin ko siguro baka nasa Africa or kung hindi man sa Asia or sa Philippines manggagaling ang susunod na Santo Papa. Yun ay sa sarili kong opinion lamang. Kasi alam natin sa Africa medyo meron ding mga giyera-giyera din noon. Pero napalaganap nila ang mga spiritual na pananalangin, pag-aaral o pagtuturo sa mga magandang asal, magandang gawain doon sa simbahan. Sa Pilipinas, matagal na rin ang simbahan, ang relihiyon na Katoliko doon. Pero ang mga pare, ang kardinal, obispo, archbishop, mga pastors din sa mga Christian community ay talagang masigasig din sa kanilang pag-iebanghelyo, kanilang pag-witness, nagpapastor sila, mga lay workers, nag-i-evangelize, pero marami pa rin ang matigas ang ulo, matigas ang puso, matigas ang kaluluwa. Not to judge, pero ayun na nga. Dadako tayo sa Pilipinas kasi election time na rin. 4 na araw na lang, May 12, at susugod na ang mga butanteng Pilipino doon sa kanilang mga mga presento, mga voting precincts, presento ang tawag nila doon. Pero ito nga, merong mga meeting de avance na tinatawag, kumbaga last hurrah ng mga kandidato para sa kanilang pangangampanya at ibabahagi nila, patunayan nila na talagang kikilos at kikilos sila sa kanilang advokasya na kinakampanya nila. Lalong-lalo na kung paano nila lalabanan ang mga masasamang bagay, masasamang implemento doon sa mga administrasyon na local or national na positions, kumbaga. Pero ako rin mismo, kahit na wala ako sa Pilipinas, na tinitingnan ko rin kung dapat lang talaga, sino ang karapat-dapat dito. Napansin ko na sa norte, kung saan taga roon ang administrasyong Marcos, ay talagang karamihan ay sa mga Marcos. Merong mga kandidatong
Marcos ngayon, isa doon si Sandro, at yung gobyerno ata at saka city mayor doon medyo nagbatu-batuhan din ata, na pero sa politika yon, hindi sa personal na relationship. Yun ang narinig ko sa kanila doon. Pero doon naman sa bandang southern part ng Pilipinas, ang Mindanao, at siguro pati na rin doon sa Visayas, andun ang mga Duterte na kung saan meron din silang mga partido at kandidato na talagang winawagayway nila, lalong-lalo na, tawagin ba nating positionist sila? Pero may mga alyansa rin sila. May mga alyansa rin sila na sinusuportahan din ng mga iba-ibang relihiyon, no? Ng Iglesia ni Cristo, ng Kingdom of Jesus Christ, no? At mga Muslim communities, at of course, ang freedom ng lahat-lahat, kung sino ang pipiliin nila. Pero yun na nga, matunog, maingay ang mga maka-Duterte. Kung titingnan natin dito ngayon, medyo nahati ang North at saka South ng Pilipinas. Tinamaan or na-sandwich din ata itong Visayas, lalong-lalo na ito ngayon, ang governor ng Cebu, no? Hindi na natin, sige, si Governor Garcia, nasuspindi daw, no? Di ko alam kung bakit. At lumalabas-labas din yung mga issue na, ewan ko kung trolls ba yon, fake news ba yon, na ito daw, of course, yung mga military, maingay na yon, no? Kung paano nila, kinidnap daw or inaresto si dating President Duterte, at ngayon din naman nang bugbog daw si Congressman Paulo, no? Duterte, ng isang bodyguard ba ata yun? Pero yun na napapakinggan lang natin yun. Hindi ko na pinapakialaman natin yung mga bagay-bagay na yun, pero yun nga, naririnig natin yung mga dito, black and white, pagsisira at pag-aador or pagpili sa mga iba-ibang partido. Ang isang medyo sa akin hindi na rin makatarungan na eto nga, kahit sa messenger ko sa Facebook at sa mga nababasa ko rin sa mga Facebook na yung iba-ibang mga kaibigan ko, ng kapwa Pilipino, ng mga OFW, na may kinakatigan talaga sila. But itong medyo naano lang ako, yung mga under the table, na nagtatanong, Tito, wala bang pang kahit 1 kilong bigas? Ang tinutukoy-tukoy nila, yung isang magaling at malapit sa puso ko na nagpapa-re-elect bilang konsihal ng isang bayan o munisipyo. Yes, aminin ko, sinusuportahan ko siya kasi kilala ko siya. Kilala ko siya lalong-lalo na nung nag-umpis siya sa business career niya. At kung paano siya sumasali sa mga institusyon, sa Rotary, sa ano-ano mang NGOs, sa mga medical missions at mga social community services, at kahit na sa mga industrial projects, national, domestic, at pati na rin sa international business projects. Nagkaroon ng mga sister cities doon sa iba-ibang bansa at saka doon sa bayan nila. Kaya binibigyan ko rin ng kumbaga aminin ko na suporta
hindi sa partido kundi yung isang taong alam ko at kilala ko. No? Pero ito nga tinatanong-tanong kung meron nga bang bayad, ayuda. No? Generally, ang ibig sabihin naman nila, no? Kung meron bang datong na kumbaga pang sa boto nila. Obviously, ang ibig sabihin naman nila rito, binibenta nila ang boto nila. Kaya hindi na rin maganda. Dahilan sa ganito po yun mga kapatid, mga kababayan. Ang atin mong boto ay sagrado. Atin po yan, sarili po natin yan. Kung ibebenta natin yan sa isang halaga, iilan silang mga politika at leaders na talagang iboboto natin. If we expect na talagang magbibigay ang bawat isa, kung ibebenta natin ang boto nila sa bawat isa, sigurado, pera ang gagastusin ng mga kandidato. Malaking pera yon. Ngayon, kapag nanalo sila, basta-basta na lamang bang, lilimutan na lang nila yung mga perang ginastos nila. Practically, gustuhin rin nilang makabawi. Of course, kumbaga sa negosyo, buy and sell, kailangan mong may tubo ka rin. Ang kanila, maninilbihan na nga sila, pero sila ang gumastos. Ano pang mangyayari sa kanila? Pinipersecute pa sila, meron pa silang mga mga negatibo sa pamumuno nila. Hindi ba nila babawiin? Excuse me. Gumine. Excuse me po. Pasensya na po. Ito nga, changes of climate. Climate change. Ito ang isang nagtitrigger sa rhinitis, allergy. So, babawi ang mga nanalo. Paano? Marami. Humihingi-hingi ng tulong tulad ng mga businessman para madalian ang proseso ng kanilang business permit. Bureaucracy. Step by step yan. Mag-apply ng business permit, dadaan sa itaas, sa legislative hanggang dun sa executive para mapirmahan. Kaya, doon sila babawi. Sa halip na ang buwis na ibibigay ng mga businessman ay para sa bayan, napupunta na lang doon sa mga taong dadaanan na lang ng mga proseso ng kanilang mga investors. Practically, kurakot ang mangyayari na ang budget at pera ng bayan ay talagang imbis na igagastos sa mga proyekto para sa progress at development ng kanilang lugar, ibubulsa na nila yon. Kung hindi man, andun yung mga proyekto pero nawala na yung quality. Tulad halimbawa ng kalsada. Okay, tapos na. Meron ng proyekto, may nakikita ka na. May proyekto. Pero, tingnan mo, 1-2 buwan, wala pang kalahating taon, lubak-lubak na naman. Tulad halimbawa, doon sa Isabela, ang laki-laki ng budget doon, pero iilang buwan lang, mula nung ito ay nabuksan, gumuho na. Bakit? Yung quality ng constructions nila.
Kaya tayo rin, mag-iingat-ingat din tayo. Huwag nating kunin ang pera ng bayan para sa susunod na taon dito sa pamamagitan ng panghihingi ng pera dito sa kampanyahan para sa eleksyon. Ito po ay isang malaking bagay para sa ikauunlad ng ating bansa, ng ating mamamayan. At hindi lamang po yung simbahang Katoliko ang talagang inaasahan nating may mananalo at may bagong pinuno. Diyan din sa ating bansa, dapat may karapat-dapat at tunay na mamumuno sa ating mabuting at mabuhay na bansa. Maraming salamat po. Ito ang ating Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ingat po sa init at itong ulan-ulan o ambon-ambon dyan. Kahit dito sa akin, kanina napapahatsing na naman ako. Pero so far so good. Kaya rin naman natin po dito. Magandang hapon po sa ating lahat. Sir Kutaylo po sa ating Sunset Moments. Ingat po lagi. Bye-bye.